Sige. End ba natin? Ate, rinig mo namin. Okay. Sige, sige. Anta, unang-una, ay wait lang, Anta. Hindi kita pwede patulan. Hindi, Wala sige kang pala. bilang. Wala kayo, Ang tagal-tagal mo na sa TikTok, wala kang Host, bitaw. hindi pala ako papatulan, host eh. Ba't Ah, hindi wag ako mo na, patulan? wag mo na, Unang-una, wag. hindi ako debater. Boy, hindi ako debater. Ay, hindi Real daw talk siya nga debater, eh. oh. Hindi ka Hanapan mo na lang ako real talk ng... nga eh. Oh, Hanapan mo na lang ako. nasasaktan ka pala doon sa mga talatang binitawan ko. Saan mo isisiksik na tunay na Diyos si Kristo Ay, doon? host. Hanapan Hindi mo mo na may lang ako. siksik, di ba? Hindi daw... Unang-una kasi. Lalaban hindi sa ka akin. kasi. Teka. Hindi daw Para laban matapos sa na. akin eh. Aklat, contempt. Nice. Hindi ka kasi nagsisimba. Ay, Ngayon yan parang latang walang laman. Sige. Kwentong buwan nyo lang yan. Hahaba ng hahaba yan. Ba't ako hinahamon nyo kung latang walang laman lang pala ako? Mamaya muna, quiet. Next. Okay, Kuya Contempt at antagonist. Sige. Kuya Anta, Ay, 5 tanong ay, para kay Contempt. Kaya Contem. Magtatanong na ba ako tatanong kasi kay... ako nasa left, ako nasa right eh. Mauna muna si Anta Contempt. After ni Anta, sige, ikaw naman. sige. Okay, Anta, 5 tanong. Unang tanong. Unang tanong. Bilangan tayo dito eh. Hindi ko tatanungin kung ilang Diyos mo kasi ang sagot mo isa lang eh. Ilan yung Panginoong sinasamba mo? Isa, dalawa? Sagot. Dalawa, ang Panginoong Diyos at Dalawa. Panginoong Hesukristo. Ang pagsamba sa Panginoong Hesukristo ayon sa Filipos 2:9-11 sa ikaluluwalhati ng Ama. Ang pagsamba sa tunay na Diyos ay pagsambang latria na isang debosyong nauukol lamang sa Diyos. Ang pagsamba kay Kristo ay isang proskuneo na pagluhod, paggalang na nauukol sa Kristo. Sarapan mo yung tanong. Correct. Okay, So ilan yung Mahina. Ilan yung Sarapan mo daw kasi. Objection. Ay, ano ba to? Huwag mo na magbatin. Bababa ko kayo, bahala kayo. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong, may sumingit eh. So ilan yung sinasamba ng mga INC? Isa, dalawa? Ulit, sinasamba namin ang tunay na Diyos. Objection sapagkat moderator! siya Diyos na mandalangin. Objection moderator, ang tinatanong ilan? Count. Okay, ang tanong Kuya Contempt ay ilan Ilan? ba sinasamba ng ANC? Isa In o English, dalawa? how many? Ilan? Isa o dalawa? Sinasamba namin Okay, ay sagot dalawa. Kuya Contempt at ipaliwanag. Paliwanag ko ha. Hayaan ako magpaliwanag ha. Nasagot, di ko narinig. Uulitin ko yung sagot. Dalawa daw Sinasamba Kuya namin Anta. ay- Dalawa at ipapaliwanag niya. Sige, paliwanag. Sinasamba namin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay ang Diyos na manlalalang. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa sa manlalalang, dapat siyang sambahin. Bakit namin sinasamba ang Kristo? Hindi dahil siya sa Diyos, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa ikaluluwalhati niya na sambahin ang Kristo. Pangatlong question, sarapan mo tanong. Dahil pag ako nagtanong, mamimili. Okay, pangatlong tanong. Yes. Sabi mo kanina, dalawa yung sinasamba ninyo. Tanong, ipangatlo. Ayon kay Hesus Kristo, sabi ni Jesus sa Lucas 4:8, ilan ang dapat sambahin? Isa, dalawa? Ayon sa Lucas 4:8, isa, dalawa? Kung ang tinutukoy kung ang tinutukoy ay pagsambang Isa. latria, na sandali, nagbabad din sumasagot ako Akala niya nakapunto siya doon. Isa, kung ang tinutukoy ay pagsambang latria, isang debosyong nauukol lang sa Diyos. Isa lang 'yon. Mali naman ang Katoliko may adoration, may veneration na pagsamba sa rebulto. Kayo ang mali, Anta. Sarapan mo yung tanong, yung bang sili sa mainit na sabaw. Okay? Apat na tanong. Pangatlo. Pang-apat na tanong. Ang mga INC ay sumasamba sa Diyos at sa tao. Yes or no? No. No! Maliwanag ang sagot ko. Teka lang. Ano? Sige. Okay? Bakit Pakipaliwanag ang sagot. No, ang sagot. Hindi yata kaya ni Anta ng maayos na usapan kasi akala makakapuntos. Ang sagot ay no. Bakit? Simula nung ako'y PNK, Anta, alam mo,
wala akong narinig sa mga ministro at mga manggagawa, sumamba kami sa tao. Walang ganon. Ewan ko lang kung anong ginagawa niyong pagsamba sa larawan. Kaya yung ipinupukol mo na sumasamba kami sa tao, walang doktrina sa Iglesia ni Kristong ganon. Guni-guni mo lang yon. Doktrina Okay, last ninyo na question. sabi mo, Tanong mo, hindi ka tanong ka na oh. pangapat na. Sabi nyo, hindi kayo sumasamba sa tao. Sige na. Sabi mo, sabi mo, ang mga INC hindi sumasamba sa tao. Doktrina ninyo na tao si Kristo. Sinasamba nyo ba si Kristo? Yes or no? Last question. Sinasamba namin si Kristo, hindi. Yes or dahil no? siya Yes or no? Yes, sinasamba namin si Kristo. Ito ba? Yes, thank Okay, you. okay. Wag mo, pasagutin muna natin. Ayos si Anta. Anta, ba't Huwag natin gano'n? Wala sabayan. ka sa ayos. Tawang-tawa ka sa mga kabulastugan mo. Ito sagot. Sinasamba namin ng Panginoong Hesukristo. Yes, definitely yes. Pero, hindi dahil siya'y tao, hindi dahil siya'y Diyos. Sinasamba namin ng Panginoong Hesukristo sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. May talata man. Pilipos 1:9 hanggang 11. O, Pilipos 2:9 hanggang 11. Tututulan mo ba yon? Pambira, kala ko ba mahusay itong si Anta? Ako naman magtatanong. Okay, bago Hala- magtanong, Kuya Contempt, bigyan 3 minuto si Anta para magbigay ng konklusyon. Sige, maganda yan. Conclusion. Okay, go. Hindi naman tinatanong kung anong klaseng Panginoon, sinong nagpasamba, bakit sinasamba. Hindi naman yan yung tanong eh. Yan yung palaging argumento ninyo eh. Puro strawman eh. Tinatanong ka ba kung anong klaseng Panginoon? Tinatanong ka ba kung sinong gumawang Panginoon? Tinatanong ka ba bakit naging Panginoon? Hindi. Ang tinatanong lang sa iyo, ilan yung sinasamba mo? 2. Sumasamba ba kayo sa tao? Hindi. Anong klaseng logic yan? Tao ba para sa inyo si Kristo? Yes. Sinasamba niyo ba si Kristo? Yes. Therefore, ang conclusion, sumasamba kayo sa tao. Bakit hindi nyo maamin-amin yan? Kasi hindi nyo maamin-amin yan. Butas kasi yung doktrina ninyo eh. Butas na butas. Imagine, logic yan eh. Tawag dyan sa logic na yan, syllogism. Premise 1, si Kristo ay tao para sa mga INC. Premise 2, si Kristo ay sinasamba ng mga INC. Therefore, ang tamang conclusion, sumasamba kayo sa isang tao. Bakit ganyan nyo maamin-amin yan? Kasi butas na butas na butas na butas ang doktrina ninyo. Imagine, in 74 audience, live, sasabihin mo, hindi ka sumasamba sa tao. Pinipilit nyo eh. Magpakamatay na lang kayo para idipinsa na tao si Kristong sinasamba ninyo. Pero hindi nyo sinasamba ang tao. Sinasamba namin siya, hindi sa pagkatao, kundi sa utos, sa Pilipos, Diyos ko. Sinong niloloko ninyo? Mga sarili ninyo? Ay! Ito namang si Real Talk, sabi niya, wala din kami, hindi resulta yung hinahangad namin dito sa TikTok kasi ang inakyat ko sa TikTok, mambuli ng mga INC, mga engo. Diba, na remember mo Real Talk? Na nagdebate kayo ni Nas about biblical canon? Brinot up mo ang Dead Sea Scrolls? Si Nas, kabisado yan eh. Nagkabutata ka, nakahiya-hiya ka. Sabi ni Midan, hindi naman yun INC. In the spirit of that one of the 10 commandments, thou shall not tell a lie. Hindi yan lie. Totoo yan. Sabi ni Midan, hindi naman yan INC si Real Talk. Kasi nga, nagkahiya-hiya. Padunong-dunungan pa naman about Dead Sea Scrolls. Hindi alam na kabisado ang Dead Sea Scrolls. Grabe. Hindi lang nasako, nasimento sa drum, si Real Talk. Ngayon, sabi niya, si antagonist, sabi ni Maria Clara, nagpakita ng itit, say nako, ilang years ka na sa TikTok, naniwala ka pa sa role-playing ni Maria Clara, bakit pinutol mo yung yung script ni Maria Clara? Sabi niya, Okay, time na, Kuya Anta. So, Kuya Contempt, 5 tanong para kay Anta. Unang tanong. unang tanong. Anta, aklat nyo to. Teka lang ha. Yan. Aklat namin yan. Sabi dito sa pahina 8, sa isang Diyos na ito'y may 3 iba't ibang persona. Ang Ama, andali. Hold on. Anak, Ayan. Ang Ama, ang Anak,
at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Tanong, tanggap mo ito na sulat ng isang paring kardinal na ang Ama, Anak, Espiritu Santo na persona ng iisang Diyos ay pantay-pantay? Tanggap mo? Siyempre, kung sulat yun ng pare, tanggap ko yan. Second question. Dito sa Mateo, Explain natin. Pangalawang tanong. sa Mateo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel, hindi alam ng anghel, kahit anghel sa langit, kahit ang anak, di alam ng anak, kundi ang Ama lang. Sino lang ang nakakaalam dito ng araw ng paghuhukom? Ang anak o ang Ama? O pareho sila? Ay, sabi dyan sa talata, ang Ama. Pero ang sinasabing pagkapantay-pantay nila, pagkapantay-pantay na Diyos, hindi sa pagkapersona, iba-iba yung gampanin nila. The Father is not the Son is not the Father, the Holy Spirit is not the Son, nor the Father, vice versa. Kayo kasi yung umintindi ng Trinity, hindi nyo pina-explain sa amin eh. Just because pantay-pantay, lahat na lang. Pantay. Iba yung pagkapersona nila. Iba, Next ang question sinasabing na ba? pantay-pantay sila, they're equally divine. Yun yung sabi dyan. Third question. Okay, pangatlong tanong. Okay. Sa talatang ito, hindi sila Sarapan mo magkapantay. naman yung tanong. Sa talatang ito, hindi sila magkapantay. Yes or no? Mali ka sa pagkaintindi mo. Wala, none of the Objection, above ang question. moderator. Ang tanong ko categorical, hindi ba sila magkapantay ng omnisyente? Yes or no? Counter Okay, objection, pasagot. Yes or moderator. no? Ay, Pakisagot lang ang categorical. Tapos paliwanag. wala sa yes or no. Ah? Inexplain ko na nga na iba-iba yung gampanin nila sa pagkapersona nila. Ang sinasabi kasi ng pari na pagkapantay-pantay to educate the non-educable INC, ang sinasabi kasi pagkapantay-pantay, their divine nature, pantay sila sa pagka-Diyos, hindi sa gampanin nila. In-equivocate mo na naman. Diyos ko. Hindi mo ako magdadala sa fallacy. Fourth question. Okay, alam na ng viewers yun. Alam na ng viewers Ito, niya. Divine Trinity, may nihilobstat. Official na aklat ng Iglesia Katolika. Sangayon ka dito? Hello? Screenshot mo. Hello, Sangayon ka dyan o hindi? Hello? Ay, sangayon ako dyan. Sangayon. Ang Okay, sabi Okay, question. sinagot. Last question. Ang sabi dito, may mga bakas ng doktrina sa matandang tipan. Subalit, ang mga ito ay hindi tiyak at malabo. Sangayon ka, malabo aral ng Trinity. Sangayon ka dito. Hindi ako sangayon kasi ang tinutukoy dyan. Hindi na Tinutol mo. sang-ayon. Hindi ako sang-ayon sa explanation mo na ang Trinity yung sinasabi dyan. Mag-misquotation na naman tayo. Ay, yun ba yung tanong? Ay, Okay, yun na yung tanong. Yuwerista, request ako, patanong pa Sige, ako alam ng na ng 5. viewers yan. Ha? Okay na, Kuya Anta. Ay, hindi, siya yung magtatanong sa akin. Gusto ko patanungin ako eh. 5? Oh, Okay na lima, ba? kahit 10, oh. Kung okay sa inyong dalawa, di ba natin niya? Sige, 5 tanong pa daw, Kuya Hindi, Content. magkukonklusyon na ako. Magkukonklusyon Ay, na ako. Conclusion na. siya. Okay, Hindi na quiet siya na muna, magtatanong. Kuya Anta. Diyos ko, akala ko Okay. Magbigay Patahimik tayo na siya. ng, quiet muna. Sige, Hindi Kuya rin naman Content, kasi 3 minutes. aamin. Kung bakit hindi ko na pinatanong si Anta kasi naghahamon pa ng 10 tanong, hindi naman aamin sa kasinungalingan niya. Inamin na nga ng pari eh. Yeah? Ang sabi doon, may mga bakas ng doktrina sa matandang tipan, subalit ang mga ito ay hindi tiyak at malabo. Hindi naman Trinity tinutukoy dyan eh. Ano ka ba, Anta? Kaya nga ang title ng aklat, The Divine Trinity. Anong pinagsasasabi mo dyan, Anta? At yung kanina, yung sinabing sang-ayon naman siya doon sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno, Faith of Our Fathers, na nakasulat sa pahina 8 na pantay-pantay at walang pagkakaungusan.
Sang-ayon daw si Anta. Nung binasa na yung araw ng paghuhukom na hindi alam ng anak na isa sa kinikilala nilang Trinidad o isa sa kinikilala nila kasama doon sa Trinidad, medyo nabubulunan na si Anta. Ano ginagawa niya? Mahanap na lang ng palusot para malusutan pa yung kanilang Trinity. Bakit ba ganyan ang pagtuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa Trinity? Kailangan pang magmat, kailangan pa kung ano-ano ang gamitin nila. Sapagkat ang Trinity ay maliwanag na wala naman talaga sa Biblia. Maliwanag na yun ay inimbento lang. Kaya wala nga hindi nga natin nabasa yan sa Biblia. Ewan ko kung may nabasa si Anta. At kanina hindi niya pa nasasagot yung tanong natin, nakailang ikot na itong round na ito. Yung tungkol sa kanilang Panginoon. Tulig siya nung tulig sa doon sa Panginoon natin, Panginoong Diyos. Yung pagka-Panginoon ni Kristo, bigay ng Diyos. Tulig siya nung tulig sa doon. Napakaliwanag, binabasa naman natin sa Biblia. Ang tanong ko na kanina pa umiikot yung round na ito na hindi nasasagot ni Anta, yung pagka-Panginoon ni Maria ayon sa aklat ninyo. Yung pagka-Panginoon ni Pedro ayon din sa aklat ninyo. Saan nabasa sa Biblia? Pagka-Panginoon ng Kristo nabasa man, bigay ng Diyos. Kalinaw. Kaya etong si Anta, dadaanin niya sa tawa. Pansin nyo? Dadaanin sa tawa. Sasagot ako, dadaanin sa tawa. Kasi alam nilang mabibisto sila. Si Nomina Sacra na mismo nagsabi by the record ang hirap ipaliwanag ng Trinidad. Yun ang sabi ni Nomina sa inyo mahirap yan. Kasi ang pagkakilala tungkol sa Diyos, hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sa panig naming mga tunay na Kristiyano, hayag sa amin ng katotohanan tungkol sa Diyos at hindi isang misteryo, hindi isang malabo. Salamat. Okay, next naman, Kuya Robin, tsaka si User, Baptist, I born again. Okay, let's User, go, ready ka Ka na? Robin. Yun. Yes, sir. Lilimang tanong. Kuya Robin, unang tanong. Idol ko to si Ka Robin kasi may siya, may laptop na nalolobat. Nalolobat? Okay, sino muna magtatanong? Ako muna. Si Kuya Robin. Si Kuya Robin muna. Sige. Okay, tatanong ako sa'yo. Ang Diyos mo ba ay Trinity? Yes or no? Yes. Kung ang Diyos mo ay Trinity, verbatim, ang ibig sabihin ng verbatim, word for word, nakasulat sa Biblia. Anong talata mababasa sa Biblia ang Trinity? Bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Objection. Espiritu Santo. Verbatim ang hinahanap ko po, verbatim. Objection. May mababasa daw ba talata sa Biblia na nakalagay Trinity? Yun ba? Ang tanong. Yes. Kung yung word na Trinity, Verbatim. kung yung word na Trinity wala. Wala. Pero wala. kung Okay, yung paliwanag, kung paliwanag, yung pangalan ng Trinity meron. Pangalang Trinity, meron. Pangalan nung Trinity meron. Nung persona nung Trinity meron. Pero yung word na Trinity wala. 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 Okay. Pangatlong tanong, Kuya Robin. Yun bang Trinity na pagkakakilala mo sa Diyos mo, magkakapantay o hindi magkakapantay sa pagiging Diyos? Categorical. Wala nang paliwanag. Paliwanag. Okay. Sasako ka dyan. Pang-apat na tanong. Wait lang, sige, papaliwanag ako. Sorry. Akala ko ako ang moderator, Kuya Bio. Sorry, Kuya Bio. Kuya Robin, pang-apat na tanong. Pang-apat na tanong, dahil ang Diyos Wait lang, patahimikin mo si Real Talk. Sorry, Parang sorry. latang walang Akala alam. ko kasi ako ang moderator. Huwag kang ano. Sorry, Kuya User. Sige na. Sorry. Kalimutan nyo na. Okay. Pang-apat na tanong, ulitin. Dahil Mag-usap. ang Diyos na tunay na ang Ama ay omnipresent, omniscient, omnipotent. Ang Panginoong Hesukristo ba alam niya ang lahat ng bagay, lalo na ang kanyang ikalawang pagparito? Yes or no? Ito'y pinayag ng Ama sa kanya. Yes or no? Categorical.
Yes. Dahil ang Yes. Ama, Yeah, Yes, pinahayag sa kanya ng Ama. Nalaman niya dahil pinahayag sa kanya ng Ama. kailan ng pagparito ni Kristo? Last Anong question. anong taon ang pagdating ni Kristo dahil ipinahayag na ng Diyos sa kanya? Categorical. Wala kang Categorical. mababasa sa Bible. kang Wala. mababasa Pinahayag sa Bible. pero wala. Wala kang mababasa ang petsa sa Bible. Kahit Pinahayag ikaw, pero wala. kahit hanapin mo yung Patapusin sa kwento mo Ay, sa sorry, Bible, wala kang sorry. mababasang ganun. Walang petsa na mababasa. So, wala. Nonsense yung tanong mo, kapatid. So wala po Last may question, user. Wala. last question. Sabi mo, Tumahimik ka, real talk. sabi Ano po? mo, ipinahayag ng Diyos kay Kristo. Nang nagtanong ako kung kailan ay walang mababasa. So, sinabi sa kanya na walang mababasa? Petsa yung Yes or hinihingi. Kung petsa yung hinihingi mo, wala kang mababasa. Objection, yes or no? Yahoo! No, kung petsa ang hinihingi mo. No ang sagot. Paliwanag. No, dahil petsa yung hinihingi niya, wala kang petsang nakalagay sa Bible. Okay, time na. So, no ang sagot. Kuya Robin, 3 minuto. Conclusion. Basic. Okay, so paliliwanag ko lang sa inyo yung kanina pa pinag-uusapan para hindi na mag-adhom ang mga Katoliko. Ang Katoliko po, pagka ang pag-uusapan ay tungkol sa Trinity, litong-lito. Pauunawa po namin sa inyo. Kapag ang pag-uusapan ay pagiging Diyos ng Ama, 100% yon. Pag ang pag-uusapan ay ang pagiging tao ni Kristo, 100% yon. Pero wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Kristo ay Diyos 100% at ang Kristo ay tao 100%. Merong mababasa 100% tao, truly human si Kristo. Pero ang diwa ng Katoliko, 100% Diyos, 100% tao. So 200 na yan, Ginoong Jack. Ngayon, nawawala yung Espiritu Santo. So 200 pa rin. Ginawa nating 300 para may 500 na Diyos ang Trinity. Yan ay ginawa ko lamang dahil hindi kayo makapagbigay ng porsyento ng Espiritu Santo. Ngayon, ang tinatanong ninyo sa amin, ilan ang Panginoon? Isang Panginoong Jesucristo at isang Panginoong Diyos. Ilan sila? 2. Pero magkapareho ba ang pagiging Panginoon ni Kristo sa pagiging Panginoon ng Diyos? Magkaiba. Ngayon, kung ako tatanungin mo, ilan ang Panginoon ko? Yung amo ko na nagmamay-ari ng opisina, Lord ko yun. Panginoon ko rin yun. Ibig sabihin, ibibilang ko bang 3 Lord? Sa makatwid, dapat nating maunawaan ang pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo sa Gawa 2:36, ginawang Panginoon. Iba ang Diyos na gumawa, iba si Kristo na ginawa. Ilan ang Panginoong Diyos ng INC? Isa lang, sapagkat iisa lang ang tunay na Diyos. Ilan ang Panginoong Diyos ng INC na sinasamba? Isa lang. Bakit namin sinasamba ang Panginoong Jesucristo? Ang maliwanag sa talata, si Kristo pinadakila ng Diyos. Binigyan ng pangalang lalo sa lahat upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit mo hindi susundin ang Diyos para maluwalhati ang Diyos? Sinasamba natin ang Panginoong Jesucristo para maluwalhati ang Diyos. Hindi namin sinamba yung pagiging tao. Hindi rin namin sinasampalatayanan Diyos si Kristo. Maliwanag po ang istandang iglesia ni Kristo, sinasamba namin ang Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Iba yung latria, iba yung proskuneo kung ang pag-uusapan ay pagsamba kay Kristo at sa Diyos. Okay, time na, Kuya Robin. So, si user naman magtatanong ng 5. After ito, magtatanong kay Jack. User, 5 tanong para kay Robin. Da ka na, Robin. Ito na. Puro ka naman yabang eh. Sa Hebreo 1:8, kanino pinapatungkulan yung luklukan ng Diyos doon? Sa anak o sa ama? Babasa tayo ng talata para hindi tayo... Yan. Gusto ko sa'yo, kapatid.
Wait lang, Standby ha, bubuksan ko lang Hebreo 1.8 ha. Para makita nila kung ano. Oh. Hebreo 1.8. Hebreo 1.8. Oh. Ay natin. God is thy throne forever and ever. The royal scepter is the scepter of equity. O ano tanong mo sa talata? King James mo, Tagalog version. Ay di, ito Biblia ko. Di ko magpakita ng King James. Oh, eto sa King James, sabi dito, sa Tagalog. At tungkol sa anak, Objection, ang moderator. luklukan mo, Objection, moderator. o Diyos, ay Objection, magpakailanman. Ano objection? Wala pong King James na Tagalog. Ang King James po, English po. Bakit Tagalog po? Niloloko po tayo, niloloko tayo. May Tagalog Niloloko sinalin niya tayo, sa Tagalog. niloloko. Walang King James po na Tagalog, moderator. O sinalin sa Tagalog. Niloloko po tayo, niloloko tayo. Mag-Tagalog ka, nasa Pilipinas teka lang, tayo eh. teka lang. Ay, niloloko Para po tayo. sigurado, ipakita mo yung King James na Tagalog. Ayan, At Very nagre-reklamo good. si Kuya Robin, Lado King James na Tagalog, O English di daw yun. mag-Tagalog ka dyan, no? Basta Para Tagalog yung gusto ko Walang para King mas James po kasi mas na maintindihan Tagalog. mga nanonood. Nanloloko po, nagsisinungaling po. Walang King James po na Tagalog. Ba't ayaw mo ng Tagalog, kapatid? King James yan eh. Wala namang King James na di sa Tagalog. ibang Biblia mo, kahit sa ibang wala, sari ng Biblia, wala. tapos na Tagalog. Cancel po Basahin mo na pagtatanong English. niya, sinungaling Basahin po. mo ng Tagalog. Wala May pong mabasa King kang James sa Tagalog. Next question po, sinungaling po siya. Next question. Hindi Ano next katanggap-tanggap. question? O sa Hebreo, sino ang pinapatungkulan doon? Sa anak o sa ama? Babasahin natin. Babasahin natin Hindi. ha. Objection. Tumutukoy sa Objection, ama. ano? Sumagot ako. Tumutukoy sa Tumutukoy. ama. Sabi sa talata, God is thy throne. Ang Diyos ay ang kanyang trono. Hindi sinabi si Kristo ay Diyos. Kaya nga, ipakita mo yung King James version mo na Tagalog. Dali, dali. Oy. Ito. Kung hindi sa ama yan, Pangatlo. ano ang pinapatukuyan sa anak naman dyan? Anong kung hindi sa ama? Moderator, ang sagot ko, ama, ang may trono. Mali ang Oo nga. tanong. Ulitin Nagsisinungaling, mo yung tanong. nagsisinungaling. Ano yung pinapatungkulan sa anak kung sa ama yan? Teka lang, user, ulitin mo yung tanong, ulitin yung tanong. Hindi ko na-gets. Sabi nga Pangatlong tanong, kanina, pakiulit. yung ama daw yung tinutukoy na Diyos yan. Ngayon, kung sa Okay. ama yan, ano naman yung pinapatungkulan sa anak? Bibigyan Ayun. siya ng luklukan. Yung luklukan na inihanda ng Diyos para kay Kristo yon. Si Kristo, pagdating sa langit, tao, Ayun, hindi sako ka Diyos. na. Sabi ni Kristo, aakyat ako, hindi bilang Diyos. Aakyat ako sa aking Diyos, inyong Diyos. Next question. Okay. Pang-apat. Next question ko. Pag may mababasa ba ako na tunay na Diyos, si Kristo, tatanggapin mo? Yes or tatanggapin mo na talo ka na? Yes or no? Hindi ko tatanggapin. No, no. Dahil ang pangunawa mo, baluktot pa sa pako na pinitpit ng martilyo. Dahil ang isip mo, malabnaw pa sa sabaw ng pusit. So ibig sabihin, tapos ayaw mo last tanggapin question. yung salita ng Last na, Biblia. meron pa, Last meron na pa. ba? Last na ba? Sige. Last Sige. question. Sa talata ng 1 John 5:20, binanggit doon na tunay na Diyos si Kristo. Anong laban mo doon, kapatid? Tunay na Diyos si Kristo doon. Huwag niyo sabayan. Eto laban ko dyan. Babasahin ko yung talata. Dahil nagtanong ka na, tatahimik ka. Pero huwag ka tuwatawa kay Robin. Sorry. Tawa na. Unang 1:5:20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ang paparito, yung anak ng Diyos. Tayo ay binigyan ng pagkaunawa nung anak ng Diyos upang ating makilala siya na totoo. May ipakikilala yung anak ng Diyos at ipauunawa sa atin, tayo ay sa Kanya na totoo. Sabi nung anak ng Diyos, may ipakikilala, may pauunawa, may ipakikilala. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Period.
tinukoy na kung sino yung anak ng Diyos, Heso Kristo, at tinukoy din kung sino yung ipauunawa, ang tunay na Diyos. Ano halaga ng pagkilala sa iisang tunay na Diyos? May buhay na walang hanggan. Sino magpapakilala sa tunay na Diyos? Anak ng Diyos ang magpapaunawa. Kaya sa unang 1:5:20, hindi natin pwedeng gamitin na Diyos si Kristo como magkadikit, Heso Kristo, ito ang tunay na Diyos. Bungol! Okay, user, 3 minuto. Magbigay ng Okay? question. Kitang-kita po natin ang pagkademonyo po nung pagpapaliwanag nila sa talata. Kahit kitang-kita naman po na ang pinapatukuyan na introduction doon is anak at walang ama. Wala ka pong mababasa doon na ama. Kundi kay Jesus Christ may pangalan, may signature ni Jesus Christ, which is siya mismo inaangkin na siya mismo ay tunay na Diyos. At binigay din sa kanya ng Ama ang kapamahalaan. Sabi naman sa Mateo 28:18, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan, ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit, kapatid. Sa langit at sa lupa, siya ang namamahala. Oh, binigay ng Ama ang kapamahalaan sa kanya. Paano mo sasabihin na tao siya? Ang tao hindi nagkakasala. Si Kristo hindi nagkakasala. Ang Diyos ay banal. Si Kristo ay banal at pinabanal ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay banal. Ang Diyos ay banal. Kaya lahat sila Diyos. Oh, at ito pa. Napakamali ng turo nyo na doon sa talata na sasabihin nyo na yung Ama yung pinapatukuyan doon. Si Kristo nga yung binabanggit doon at wala kang mababasang Ama doon. Kung may nabasa ka sana na Ama doon, di sana maniniwala pa kami sa'yo. At doon sa Hebreo, ayaw mo basahin ng Tagalog kasi kung tatagalogin mo, tumutuko yun sa anak. At ang Ama ang nagsasalita doon na sinasabi niya sa anak, ang luklukan mo, o Diyos, ay magpakailanman. So, pinakilala ni Jesucristo ang Ama nung pagbaba niya at ang Ama ay pinakilala rin siya bilang Diyos. At glinorify ni Jesus Christ ang Ama, glinorify din siya ng Ama. Binigay ng Ama ang kapangyarihan kay Jesucristo upang pamahalaan ang tao, maski na ang mga anghel at ang paghatol ay binigay sa kanya. Nasusulat, ang Diyos lang ang may kakayahang maghatol. O bakit si Kristo ang maghahatol? Samantalang ang Diyos lang ang may kakayahang magpatawad, ang Diyos lang ang may kakayahang maghatol. Asan ang utak nyo dyan, mga INC? Hindi Mga ka na inutil na tinatanong, Kristiyano. nakakabulol-bulol ka nasulat, pa. nasa kasulat, Wala na nagtatanong Diyos lang sa'yo, ang maghahatol. nakakabulol-bulol ka pa. Bakit ibinigay ng Ama ang paghahatol kay Kristo kung hindi siya Diyos? Big sabihin, Diyos siya na may ibang kapamahalaan, na iba rin ang kapamahalaan ng Ama. Wala kayong mga utak dahil yung utak nyo, binigay nyo kay Manalo. Maintindihan pa kita, magkanda bulol-bulol ka kapag At sumasamba kayo sa tao. Sabi Kaya nyo lang hindi ka kanina, na sinasamba tinatanong, nyo si Kristo. nagkakabulol-bulol ka pa eh. Wait lang, sumasagot si Karobin, no? Tapos na eh. Tapos na yung oras mo eh. Anong Hindi tapos? ka na tinatanong, kinakabahan ka pa, naglalatag ka na, May nagkakabulol-bulol ano pa ako, ka pa. kapatid. May ano pa ako. Wala na, time wala pa. ka ng oras. Tapos na. Ayan po ang gawain ng mga INC. Pang demonyo. Hindi ka na tinatanong, kinakain ka pa ng kaba, naglalatag ka Ayaw na sa mag-isa, Tagalog nabubulol ka kasi pa. masusukol. Naghanap sila. Ala na si Kuya Jack. Si Jordex busy. Nasusulat sa Biblia na manindigan tayo sa pananampalataya. Ito mga Mag-usap muna kayo. INC, patalon-talon kung saan may makikitang salin na makokontra sa pagka-Diyos ni Kristo, doon sila. Tanungin ko na lang ulit, doon sa unang 1:5:20. Samantalang, sabi ni Manalo sa Pasugo sa noong August 1961, page 39, wag niyong kukunin yung aral na mga pare at mga pastor dahil kay Satanas sila. Tapos ginagamit niyo yung Bible ng
ng ano, Ay, ng hindi yan ang Catholic, sinabi ginagamit mo nyo yung kagabi. Bible. Okay, pwede na umakyat na lahat. Ginagamit nyo yung Bible ng Protestante. Hindi yan ang O doon sinabi pa mo lang, kagabi. kapatid, wala kayong paninindigan sa pananampalataya nyo. User, sana makiramdam ka na sinasako Kaya- ka pala ng malala. Hindi sinasako yung kapatid. No. User, Minamali nyo yung user. Bible. Kapag masyadong nasusukoy kasi kayo, hindi mo dinadaya asahan nyo si na. Jordex kasi naglalaro ng email eh. Alam mo, walang asahan ka kay kung Jordex. nilalaro nyo yung Bible at wala kayo sa katotohanan, sa demonyo kayo. Tinatanggihan nyo yung pagka-Diyos ni Kristo samantalang ibinigay ng Ama yung kapamahalaan sa Kanya. Magtatanong na lang kami sa iyo O para ano, may matutunan may kami. tao ba na binigyan ng Diyos ng kapamahalaan? User, salubungin mo si Kuya Robin. Magtatanong lang ako sa talata. Babasahin ko lang yung talata tapos pakipalakihan ako para may talata. Yan. Yan. Gusto ko yung paliwanag mo. Alam mo, pag nagpapaliwanag ka, nasa iyo talaga yung kapangyarihan sa pagpapaliwanag. Ito po ang nilalaman ng talata. Hindi ako magbabatin, may iiwan lang akong tanong. Kuya Robin, Oh. sandali lang po. Nakikiusap lang kami sa host. Sana pigilan mo rin yung tawa mo. Kuya host. Ay, sorry. Yari ka sa si bababa ka niyan. Sapagkat may isang Diyos at may isang Yung host lang po pwedeng tumawa. Sapagkat, unang Timoteo 2.5, gusto ko yung paliwanag ni user eh. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Ang aking tanong diyan, ang Panginoong Jesucristo ba diyan ay nasa lupa pa o nasa daigdig o nasa langit na? Tapos pakipaliwanag yung talata. Okay, anong ulit yung tanong mo? Babasahin ko ulit ang talata para marami nakikinig eh. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Ang tanong ko, yang pagkakataon ba na yan? Ang Panginoong Jesucristo ay nasa daigdig pa o lupa o nasa langit na? Tapos paliwanag mo yung talata para mawala yung antok namin. Alam mo, pag ikaw kausap namin, nawawala yung antok namin. Ipapaliwanag ko muna yung talata bago ko Napakagaling mo sagot. magpaliwanag. Ipapaliwanag May ko muna objection yung ba? Muna talata yung talata. bago ko sagutin yung tanong mo. Ay hindi, dapat sagutin mo Kasi muna yung may tricks tanong. yung tanong mo, kapatid. May tricks yung tanong mo, hindi pang ano. Dapat user, salubungin mo. Di, papaliwanag ko Kasi muna yung nung ikaw ang talata. nagtanong, sinasalubong naman kaagad eh. Di, nang Alam- ko-corner siya eh. Nang ko-corner No, yung tanong niya pang ano eh. Hindi. Kasi Wala pag wala naman sa ako essence ng pang-corner. talata. Walang Tinatanong corner ko lang dun. naman eh. Oh, walang corner. Tanong lang naman yan corner doon, tinatanong ko lang ng panahon Walang ang categorical Panginoong doon. Jesucristo ay nasa lupa o nasa langit na? Kapatid, Categorical. walang binanggit na panahon dyan. Mali yung tanong mo. Walang panahon na nakalagay dyan, oh. May Asan yung ipit panahon ka dyan? lalo dyan. Walang panahon na nakalagay. Hindi, Kailan dahan-dahan lang. natapos isulat ni Apostol Pablo yung kanyang sulat? Oh, nasa langit na. Kung si Apostol Pablo yan, nasa langit na. Ano talaga sagot mo? Si Kristo nasa langit na o nasa lupa? langit na. Okay, sige, paliwanag mo na. Nasa langit na si Ay, Kristo ha. Nasa langit na. Sige. Si Kristo ay tagapamagitan. Nasusulat na ang Diyos ay hindi mo pwedeng questionin or turuan. Hindi mo pwedeng turuan ang Kuya Diyos. Robin, Wait lang, warning tumatawa. ka. Ano Huwag ka po? tumatawa, Objection. Kuya Robin. Sorry Objection. kasi yung anak ko. Sorry. Objection. Ang Diyos hindi mo pwedeng turuan. Nung kwento ni Job, si Job ay pinagalitan ng Asan Diyos. si Job dyan? Hindi, wait lang. Ikukumpara ko dyan. Si Job, Sorry. Pati ako natawa. paano nyo ako? Patahimikin nyo si Rilto. Hindi. Nung si Job, pinagalitan Robin, ng Diyos. warning ka, huwag ka tatawa. At sinabi ng Diyos kay Job, sino ka? Nalalaman mo ba ang sukat ng langit ni ang pinapakita ng Diyos kay Job na walang pwedeng mamagitan na tao. Ngayon, nakasulat dyan na si Jesucristo ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao sapagkat siya ay may kakayahan dahil siya ay Diyos din.
na nagkatawang tao. Sapagkat kung tao lang siya, anong kakayahan niya para turuan Okay, ang Diyos? time. Kuya Robin, Wait lang. next question. Wait lang, wag mong anuhin, patapusin mo yung sagot ko. Anong Kasi may kakayahan mo ng ni araw, Anong kakayahan ni Jesucristo kung tao lang siya na mamagitan upang turuan ang Ama kung tao lang talaga siya? Okay, time. Make sense? Make sense? Nonsense. Ginawa siyang Kuya Robin, tagapamagitan dahil Diyos din siya. Ayun. overtime na po. Kuya Robin, next question. Walang time dito at ayan po ang mga kasinungalingan at mga bobo na ay hindi ginagamit ang common sense. Adom na yan, user. Adom na. Sa madaling salita po, Kuya Robin, walang pwedeng follow-up mamagitan question. sa Ama na tao dahil ang Mamaya na Diyos ako ay bro, maraming nalalaman ng tropa. lahat. Nandiyan si Hokage, mahusay din magtanong Papaanong yan. maging tagapamagitan Sige, Hokage. na tao lang si Kristo Kung hindi siya Diyos? Kuya user, Gets paalala. nyo na ba? Sa mga nanonood, sana nakuha niyo yung punto ko. Kuya user, walang nakakuha sa punto mo talaga. Kuya user, Itong mga INC, wag lang, mga wag lang, bulok ang utak. no ad hom kasi pag nasa totoo tayo, no ad hom. Oh, sige, no ad hom. Wag mo nga asahan si Jordex Anong masasabi mo tong Karobin? So, wala. Huwag ka, manahimik ka rin to. Kami ni Karobin nag-uusap. Karobin, ang masasabi mo, sagot ko. Ano? May point naman si user. May point Ayun. siya. Anong point niya, kuya? Pointless. Point. Pointless. Ano? Di nyo pa rin ba kayang tanggapin na tagapamagitan si Jesucristo? Nakasulat yun, tagapamagitan siya. Ang tanong ko naman Kuya, sa'yo, Karobin, ako naman tatanong sa'yo, di ba? Nagtanong ka na kanina. Diyan sa talata rin mismo. Mamaya na May ako. kakayahan ba ang tao na mamagitan sa Diyos at sa Mamaya na tao? daw, sige Robin, wala. i-reserve mo lang yung ang tanong mo. Di Kasi na may makasagot. magtatanong pa, may Di na magtatanong pa sa'yo. makasagot si Sinong Karobin, next magtatanong kawawa. kay Kuya User? Kawawa si Karobin, nililigtas ni Reltok. Hindi. Sasagot Nililigtas naman ni yun. Reltok. Hindi. Ano? May magtatanong Ayaw pa magpatanong, kasi. ayaw magpatanong. may Nagtanong magtatanong sa pa akin, kasi. ayaw magpatanong. O ito ang tanong ko dyan sa talata. May kakayahan ba ang tao mamagitan sa Diyos? Kuya Robin, sasagutin mo ba? Ano? o? May kakayahan ba ang tao mamagitan sa Diyos? Sa ginagawa mo, user, si Kuya Biorista, matatawag talaga yun sa iglesia. Sa Ano? ginawa mo. Ginagawa mo. May kakayahan Sa ba totoo lang. ang tao mamagitan sa Diyos at sa tao? O, basahin mo yung talata. Nako, Sige, basahin mo niremove yung ka, talata. niremove ka user ni TikTok. Ano yung ginawa mo? May restriction. Oh, baka, Nagdadrive ako eh. Sige lang, mag-usap ka. Kuya Bio, baka pagbibintangan na binabaha. Hindi, may restriction talaga. May makikita niyo rin sa kanya. Nagdadrive ako eh, usap lang kayo. Ang tanong niya kasi, meron bang talata na tao pero naging tagapamagitan? O di basahin mo yung talata. Hindi. Kuya user, paumanhin. Huwag mong asahan na susuportahan ka ni Jordex. Naglalaro ng Emilian. 3 talo na yan. 3 talo na yan. Hindi siya makabawi. Alam mo, si Nag-rank user, down. na-restrict ng 1 linggo yan gamit yung amen. Ang mga naririnig natin na yan. Na-restrict na yan, amen ang unang pangalan yan. Tapos, gusto Kasi amen. makabawi, nagawa ng user. Na-restrict na naman ngayon. Hira naman, oh. Puro kapalpakan na naman yan. Tapos, alam mo kuya, bakit lumalaban si user? Kasi ang buong akala niya, kasi nandyan pa si Jordex eh. Sabi niya, pag medyo naipit ako, baka nandyan si Jordex. Asang-asa siya. Si Jordex naglalaro ng email, naka 3 talo na.